At na nga, nabigyan parangal na itong si Willie the Thriller Miller. Pang 24 na membership ng 2,000 Career Assist Club. Bago natin buksan ang fourth and final quarter. Mag-umarsan po kasama natin the distinguished gentleman Jason Rudd coming to you live from the Smart Araneta Coliseum. 1754 na sa ating talaan. Barako Bull in total control here. Barangay Ginebra, napakatinding trabaho ang kailangan nilang ilabas dito. Well, you know, the lead did balloon to 20 points at one point para dito sa Barako. Ginebra, they did a good run. They had a good run to in the last 3 minutes ng third quarter natin. All they have to do is carry that on para unti-unting matapyasan itong kalamangan ng Barako. At Casey, marami po talagang masaya na nakakapaglaro na si Dylan Ababu. Kasi hinahanap si Tubi daw dapat ang tumao dito kay Dylan. Ababu on the floor. John Wilson ang tatao sa kanya. Kasama ni Ababu sina Arboleda, Nahorda, Maliksi, and Aliado. Wilson naman makakasama sina Helter Brand. Wilson, nandiyan din si Mamaril at sila Bagala. Dalawang Wilson pala si John yung una. Willie yung pangalawa. 2 to shoot. Ababu. Mintis pero Maliksi keeps this possession alive para sa Barako. Pushing foul number 14, JJ Helterbrand. The first second team foul for the Barangay Evergreens. Looking at scoring by quarter, look at that big quarter para dito sa Barako Bull in that third. 28 and Barangay Ginebra only scoring 16. You look at the scoring of Ginebra, napakababa. 20, 18, 16. That's not where you want to be. If you're on the offensive side, you want to be close to 25 every quarter. Labagala with 10 to shoot para sa Barangay Ginebra. Hindi pa nakakaporma ang kanilang opensa. Here's Labagala against Arboleda. 3 to shoot. Again, a little bit too much one-on-one para dito sa Ginebra. Good thing para dito sa kanilang koponan. They were able to get a foul. At yung mga balak na itong Barangay Ginebra, inasalo ni Aaron Atayde. Aaron, ano daw ang diskarte nila dito? Mag-usabi ni Coach Tankinsen na kailangan nilang mag-pick up ng energy dun sa defensive end and mag-follow and be steady on the offensive end. Alam naman nila na medyo malaki yung lamang. Kaya sabi ni Coach Shot, you need to look at this one possession at a time. Magu. Maraming salamat, Aaron. Pero frustrating yan. It is how it's supposed to be, one possession at a time. Pero pag ganyan yung isa yung tinitignan mo mga abante sa scoreboard, di ba mahirap din na hindi magiging? I don't think you know, these guys are professionals, and they've been here. They've been able to overcome leads as big as this, even leads bigger than this. So alam nila, 2 points na before you know it. Pag nababa mo yan ng 10, the pressure now goes to the other side, dun sa team ng lumamang nakalay. John Wilson earns himself a trip to the line. At yung hinahanap mo kanina nga, penetration. Ito, sinusubukan na ng Barangay Ginebra, not settling for those outside jumpers. John Wilson, pinasok yung una. A former NCAA MVP at miyembro ng nakaraang season ng All-Defensive Team goes 2 for 2. So, 6 na digit na puntos lang na-score ng Ginebra, bridging the third and fourth quarters. They look to get a stop on this end of the floor. Coach Junel Bacoli wanting the energy to get into their set. Maliksi kontra kay JJ. Up and under. Nahuli ng board. JJ with a recovery. Helterbrand, no looks into Labagala. And wisely, ito si Rob. Biglang umatake pa baseline. Reverse it! Oh, That is one pretty shot. inalbo si Don Aliado sa pagkakataong yun. Double clutch pump, Rob Labagala, and that got the Barangay Ginebra faithful in the Araneta Coliseum upon their feet. He's been a ball of energy sa labanang ito. But here's, this time around, adding a little highlight dito sa laro ni Rob Labagala. And that now is an 8-0 run para sa Barangay Ginebra. Timeout muna para sa Barako Bull. After being down by as much as 20 points, etong Barangay Ginebra
is now banging on that Barako Bull door. Na ibaba na nila sa 12 ang kanilang inahabol. 70-58. Wala pang 2 minuto lumilipas sa ating final quarter. Napakahaba pa nito, Jason. So that's what I was telling you earlier, that slowly but surely, Ginebra is a very experienced team, and they know couple of points here and there, the pressure goes back to the other side. You can see itong Barako had to call an early timeout because tatapyasan yung kalamangan nila na napakabilis. Tapos nadagdagan pa ng highlight play, which really allows the Ginebra fans to get into the game. That's a big shot mula kay Nahorda. Just to stop, just to put a pause on that attack of Ginebra. At sa wakas, nabasag niya yung katahimikan ng energy. Yung 20-point lead na itong Barako, 70-50 nila na itayo yun. Bago mag 8-0 run itong Barangay Ginebra. And Barako now back up by 14. Labagala, he's been getting things done. Away from play, merong offensive foul. Mukha si Billy Mamaril ang pinutuan dito. O si Wilson. Offensive foul on number 27, Willie Wilson. It looks like it's Willie Wilson, but you know that Billy Mamaril always has something to say. Kala ko siya, nagre-reklamo na kagad. Wilson Labagala, balik sa bench. Kagiwa Cortez, back on the floor for the Gin Kings. Sinalubong naman ang masigabong palakpakan itong si Rob Labagala. Tingnan natin kung maipagpatuloy ng kanyang mga kakampi. Yung pagbibigay buhay niya. Ababo sa kabilang dulo. Bitin. Rebound Mamaril. Knockout ni Willie Miller. Basang-basa ni Thriller. Yung gustong gawin doon ni Billy. And again, it's that long outlet pass. He makes that outlet pass long. Nagkakaroon ng pagkakataon yung mga Guardia to sneak into those passing lanes and get that steal. Miller passes it off to Ababo. Gets the basket. May kasama ng foul. A couple of plays earlier and majority of this fourth quarter, a lot of one-on-one being played by Barako. This time around, they use that one-on-one to their advantage because nagkaroon na lahat ng players ng Ginebra nakatingin lang kay Willie Miller. Good cut on Ababu. Now he's looking for point number 20, but he'll be stuck at 19. Para naman kay Miller, pang-5 assist na niya yan sa ballgame nito kahit na 3 points pa lang. Anaya ang bag niya. Miller with a rebound, gets it over to Arpadi, all the way the other way. Can't like to make the pay. Napakasakit na para kay Ginebra because they made that cut it down quickly to 12, and all of a sudden, lumog kagad yung kalamangan, and that lead actually grew with layups on the other end para sa Barako Bull. 30-second timeout requested here by Barangay Ginebra. Gaano katagal kayang mauupo dito si Rob Labagala? He provided the spark para dito sa King. That's a big question because you know as well that you can't put him in for too long dahil napapagod rin naman yung tao. We take a look at our schedule for tomorrow. Sa Dari na tayo sa San Juan. Ineg kontra Meralco. Coach Ryan Gregorio kontra sa dati niyang team na ngayon minamando ni Coach Tim Cone. Gandang labanan din niya. Even finally getting their first victory after 2 matches. And Teams at 1-1. 76-58 as we swing back to live action. Barako, abante na naman dito ng 18. Cortez to Kagiwa. Pull-up jumper. The spark. Hindi makatama. Denisi, tinapik palabas yung bola. Hindi nagkaamo yan si Nahorda at Ababu sa rebound play. Kagiwa once again, looking to attack Arpadi. Tutulong si Miller. Merong foul. Arpadi ang pinituan dito. Mark the spark at the free throw line for 2 shots. Pang-4 na foul yun para kay Arpadi. Kagiwa goes 2 for 2. Babasa 16 ang abante ng Barako, 76-60. Mahigit 8 minuto pa natitira dito sa Smart Araneta Coliseum. Arpadi to Pinisi at the post. Tapik ni Villanueva pero recovered by Ababu. Dylan. Pinagpag lang itong si Tubid. Gets it to Arpadi for a 3. Bang! nice move given to Babu to be able to do a double crossover and find Paul Artadi on the corner. 10 points in the game para kay Artadi. None bigger than those last 3. Binalik sa 19 ang abante ng Barako Bull Energy.
Cortez. Right now, you can see the players of Barako Bull continue to gain confidence as this game has gone along. His first 50 foul for Barako Energy. 14 seconds on shot clock. 14 na segundo sa shot clock na itong Jenkins. Canaleta thinking 3. Babalik muna niya kay Cortez yung bola. Kagiwa puts it on the floor. Sinalubong pa ng dalawa. Quick release Mendiz. Kanya rin yung rebound. Mark the spark. Sobra naman this time around. And Willie Miller collars it. It's it over to Benici. Barako Bull playing splendid basketball dito, Jason. Kahit anong repeated rally na gawin ng Ginebra, may antidote palagi etong energy. 3 to shoot. Artadi for another 3. That's a nice ball. Cortez over to Kagiwa on the run. Mark the spark pulls up in front of Benici. At this point, it seems that Mark Caguio is the only one willing to shoot para dito sa Barangay Ginebra. 20 He's puntos na nga, got 20 points, but he's gonna need some help. Actually, Mark Caguio, natatanging siya lang ang nasa double digits para dito sa Jinping. Walang makatulong dito si Kagiwa. With just less than 7 minutes remaining in this game. Artadi nakita si Miller. Ababu takes the pass, takes the 3. No go. At ngayon, everybody closing out on Dylan Ababu after that spectacular first half. So, you know, for Ginebra, they're really open to offensive rebounds. Now that they're playing zone and they're running out on three-point shooters, that's why when it comes to offensive rebounds, napakalaki ng lamang ng Barako Bull sa labarang ito. 6 to shoot para sa Barako. Artadi for 3. In and out. Enrico with that board. We approach the final 6 minutes of this game. Canaleta for 3. Is it high time for Ginebra to rely on that 3? The one thing that they have to do is get good shots. They want to take shots early, but you also want to make it good shots within the offense. But when you look at this fourth quarter, at least in the last 4 minutes, Ginebra has not really had an opportunity to run their offense and get shots that are within that offense. Enrico, yet another rebound. Wala na pong 6 na minuto na dito. Siyam na rebound na para kay Enrico Villanueva. Cortez kontra na Horda. Hinahanap na naman si Kagiwa. Digoro Canaleta. Back to the cool cat. Tubit. May 2-3 yan kaninang first half. This time binigay kay Kagiwa for the 15. Lots of time, but just 15 points. If you're a Ginebra fan, you just have to make stops on one end and get points on your offensive side of the ball, of the court. Barako Bull looking to slow things down a bit. May laran de diskarte para sa kanila. Na Horda. Grabe. Cortez ang magtitimon dito para dito sa Jenkins. Canaleta will offer the pick. Cortez, no looks it down low. Enrico to Kagiwa for a 3. In and out. That hurt. It was halfway in para kay Kagiwa. Niluwa lang. Malas na lang para dito sa Barangay Ginebra. They are still down by 15. Willie Miller, request ng timeout para sa Barako Bull. 30-second variety ito, Jason. Barako Bull right now, they just want to make sure that the players know what to do in this final 4 minutes and 35. Alalahanin natin, napakahaba ng losing streak nitong Barako Bull, and maybe for some people, baka nakakalimutan nila how to close out games. As we remind everybody na tuwing Sabado, alas 2 ng hapon, magaganap ang tagisan ng mga maiinit na football club sa Pilipinas. Live na live mula sa Rizal Memorial Sports Complex. Huwag palalagpasin ang UFL Cup. Dito lang sa Active on IBC. Goal natin to. And that's going to be a really nice game tomorrow. You have the Socceroos against Loyola Meralco. Yung Socceroos, meron dyan mga artista na nandyan. Tapos naman ang Loyola Meralco, that is the team of the Young Husband, as well as the Hartmans. Then yung Diliman FC, that is a team composed of many UP players. Yung kaya naman yung kupunan nila, Ali at Anton. At hindi lang mga artista at angkal na nakikita nyo, si Jason Webb. Matatanong ko dyan.
Wala lang. Wala lang. Uy, libre na ata. Libre yung, entrance. Libre entrance. Sagot ko, entrance. Aba, kaya naman. Big time ako. Big time Lahat masyado. na magpunta doon, libre ko. Ang entrance. Hindi pa gaya. Sagot ko, entrance. Sagot ko. Pagdating niyo po sa gate, banggitin niyo si Jay Webb. Sabay niyo po. Ay. 79-64. Pagkakataon ng Ginebra. Enrico cuts this deficit down to 13. 4 na minuto natitira. And I'd like to see right now for Ginebra some ball pressure. Try to force turnovers. Mark Aguila with a good idea there. Nagamitan lang siya ng magandang galaw ni Paul Artadi. That's why he was able to get a foul. 4 na team foul na yan para dito sa Gin Kings. Isa na lang, mapapasok na sila sa penalty. First personal naman para kay Kagiwa. Artadi over to Miller. Maliksi, nahanap na naman si Miller. But this time he goes through the defense of Ginebra. Flips it up, in out. Rebound, Benisi had a hand on it. Artadi collars it. Wisely, itong si Willie Miller will waste away the time. Benisi for 3. That three-point shot that just has connected all day for them. Another three-pointer para kay Vic Benisi. Balik sa 16 ang abante rito ng Barako Bull. 30-second timeout requested by Barangay Ginebra. With 3 minutes and 19 seconds remaining dito, Jason, laki ng kalbaryong kailangan punuin ng Barangay Ginebra. Habang nagpapaalala tayo na dapat nating abangan ang pagbabalik ni Marvelous Marvin Sonsona laban kay Carlos Jacobo ng Mexico sa Back with a Vengeance. Bukas na po yan, alas 9 ng gabi, dito lang sa Active on IBC. Live na live ang aksyon mula sa Hoops Dome sa Lapu-Lapu City, Cebu. Sarap na naman ng sports day dito sa Active. Start off with some football in the afternoon, some basketball around 6 o'clock and and at 9 o'clock, pasok naman magkakaroon naman tayo ng boxing. So, tuwang-tuwa na naman ng mga kakampi natin na mahilig sa sports. Punong-puno ang ating schedule. Alas 2 nga. Umpisa bukas. Soccer, football tayo, tapos basketball, Meralco Binay, tapos boxing. 82-76 ang nasa ating talaan. Just over 3 minutes remaining in this game. 16, kailangan habulin dito ng Ginebra. Labagala off the glass. At the start. Good shot para kay Rob Labagala. You just saw there the three-point field goal shooting that has really helped itong Barako Bull sa labang ito. Benisi gets it across the timeline. Four corners opens bigla ang Barako Bull. Kagiwa applying the pressure. 8 seconds to shoot. Pick with a pick. Benisi with a long three. Within. Labagala rebound. Here comes Barangay Ginebra. Labagala napitawan ng bola after losing its footing. Barako Bull did not pick up the basketball. Swerte ng Ginebra, mananatili sa kanilang possession as tumama muna sa isang taga-energy yung bola. Kanyaleta to Intal. JC. Wala pang naiambag. Itlog pa yung katabi ng numero niya hanggang sa puntong ito ng laro. But he will have opportunities here from the free throw line. 2 shots for JC to try and get on the scoreboard. At kung tatama pareho ito, baba sa 12 ito, Jason. And when you put it down to 12, right about yung 10-point marker. Pero pangatlong mintis ni JC, third straight miss from the free throw line. So in basketball, anything can happen. But the one thing is you have to score on your end and make stops. Just especially when the lead is like that. Tapos tingnan na lang, pag bumaba yan ng 6, 7, 8, di mo na alam. A point here and there, possession. You might be able to steal a victory. Miller looking for Benisi. Cross-court kick out. Maliksi for 3. Nope. Nahorda at the right place at the right time. Credit the tap to Benisi. Pero Nahorda with the 2 points. And another offensive rebound para sa Barako Bull. Leading to another 2 points. Balik sa 15 ang kabante. Netong energy. 3 free throws. That's just a poor foul right there. The part of Maliksi.
Does not like the call, but call was made. So 3 all-important free throws para dito kay JC Intal with 1 minute and 51 remaining. Substitution, Dylan Ababo for arrangement of 6. Mintis itong pangalawa para kay JC Intal, and these free throws nasasaktan ng Barangay Nebra. Para kay JC Intal, what is it, 4 misses right now. You put those 4 misses on the board right there. Eh, maging single digit na yung kalamangan ng Barako Bull. Foul on number 9, JC Canaleta. His second first. Canaleta gets Ginebra into the penalty. So susunod na defensive foul or loose ball foul, sigurado free throw shooting time na. Artadi ang gusto nilang testingin from that free throw line. Foul on number 5, Rob Lamagana. Penalty. That's his second personal. Shots parating para kay Paul. Huge scratches on the arm of Rob Labagala. Free throws for Paul Artadi. Nakalaban na sunod na rin. Mare. Artadi makes it pay on that end. Paul Artadi's in double digits. He's got 11 points. Kalabang ito. Made 2 3-pointers. And plus, what he does on the court, the energy, yung mga assist niya. Very good game for Paul Artadi. 2 for 2 for Artadi. So nag-backfire sa Barangay Nebra yung pagkakafoul nila kay Artadi. 86-71. 15 ang abante ng Barako. Kinisi with a reach-in foul. Penalty, magkabilang kapunan. So 2 shots para tayo. That's the second personal. Number those, Rob Lamagana. Labagala goes 2 for 2 dito sa kabilang dulo. Sa baba na naman sa 13. Gahanap na ng Meralco dito ang Gin Kings, but they are resorting to fouling Artadi. At tetestingin na natin magdamag para kabahin nila. Probably one more set here for Paul Artadi makes these 2 and pushes the lead back to 15-19. Last time that we'll see some fouling. Already 6 assists para dito kay Paul Artadi. You connect that with the 12 points that he's had. That's a solid game from point guard spot. Ito, nagminti siya sa kanyang unang attempt. So may bintanang bumubuka dito para sa Barangay Nebra. Bumuka pero napakaliit lang nung bumuka na bintana sa ngayon na bago. Hindi natin kung oy, mindis pareho. Lumaki ng konti, kaso yun. Parang sinarhan yung kamay mo habang dinulusot mo. Miski bumuka pa siya na lumaki ng konting-konti pa rin. Still a 13-point lead. Now they're gonna foul again. Instead, Willie Miller sa free throw line. So Willie Miller, isang 3-pointer yung naipasok niya noong first quarter pa, pero napakarami na rin namang assist. Yung nai-record niya. Another miss para dito sa Barako Bull. So both sides actually missing from the free throw line. 7 assists para kay Willie Miller. Since this trip, 14 ang abante ng Barako. Labagala may tangan ng bola. Pull-up jumper. Rob did not get it. Enrico, double digits na sa rebounding. Canaleta for 3. May place. Miller to Nahorda on the run. Nahorda, mag-aantay nila dito na rest back at Barako. Mararamdaman na nga nila yung panalo dito. The 1:06 remaining in this game. Wilson forced to give up the foul. Well, personally, foul at that point. 6 and 14. Point. Still trying to go for the steal. Dylan Ababo, revelation. Araw na to. Even when Smart Dinas was playing in the PBA, Dylan Ababo did not get a lot of time on the court. This is the most, might be the most he's played here sa PBA, and nagpakita. Ayun, Ito si Dylan Ababo, 20 points. Dinagdagan pa yung stat line niya with that steal, and that should do it. Barako Bull will go up to 1-1 sa ating team standings. Tayo ang mga tao dito sa loob ng Smart Araneta. Barangay Nebra, after losing on opening day, nakabawi.
Nung nakaraang Sunday, this time around, babagsak sila sa 1-2. Maybe said that they may have been a bit shell-shocked with the performance of Barako Bull sa araw na to. Kung titignan natin yung stats na laro nito, you look at how well Barako Bull shot from the three-point line. That really did itong Ginebra in sa labarang ito. So etong Barako Bull, half a minute away now from picking up their first win here in the 37th season. Good times for this franchise and finally snapping a 12-game losing streak, which dates back to last year, Jason. Which dates back to last season, rather. Yes, and that's what we were saying. Pag titignan mo naman yung lineup ng Barako Bull ngayon, ibang-iba na dun sa lineup that was Air 21 then. There's been some marked improvement. And iba rin to dahil ito, all Filipino, kung maalala mo, karamihan doon sa talo nila nang galing may kasamang import. Governor's Cup nga nagsimula or Commissioner's Cup nagsimula tapos na blanco sa Governor's Cup. Pero dito, finally, they snapped a franchise worst losing skid. 88-75 ang ating final score. What a performance up and down the order para dito sa Barako Bull. You know, for Barako Bull, you start off with the guards. Willie Miller, 7 assists. Para naman kay Paul Artadi, 6 assists. When your guard combination is able to give up 13 assists, that means that they have made a lot of players happy on the court. And those players were able to make those shots because nagkaroon sila ng pagkakataon, nalagay sila sa mga sitwasyon in which they could make shots. So 88-75 ang ating final score at ang isa sa napakaraming bida para sa Barako Bull Energy ay ating kasama ngayon, Dylan Ababu. Dylan, congratulations. Kauna-una ang PBA game mo. Nakapanalo pa. Ang ganda pa ng nayon nagilaro. Nung pinapangarap mo pa na maglalaro ka dito sa PBA, inimagine mo na ganito katinding performance ang papakita mo? Siyempre, bata pala ako, dream ko na talaga na makalaro sa PBA. Minindset ko talaga yung sarili ko na maging maganda yung debut game ko since yung mga ibang rookies magaganda ang game sila. Pero total team effort talaga eh. Kahit sino pwedeng kunin best player sa amin eh. Kasi ang dami namin assist. Kumbaga, we're giving up the ball. Kumbaga, maganda execution namin. So talagang thankful ako kay Lord na nakuha namin itong panalon ko. Dylan, one word maybe for today, would it be vindication? Bakit? Dahil nung nasa Smart Gilas ka, hindi ka rin masyado nagkaroon ng playing time. Nung first game nyo, hindi ka rin nagamit. Itong pagkakataon na nabigay sa'yo, tapos maganda yung laro mo, is this vindication? Oo, it was really a tough time for me. Kumbaga, hindi ako masyadong nagagamit sa Smart Gilas, hindi ako nakalaro ng first game. So, natutuwa ako na naibangon ko yung sarili ko. Siyempre, yung mga taong tumulong sa akin, girlfriend ko, si Carlene, yung mga friends ko, sila Kuya Jerry, saka si Danny Siegel, sabi niya mag-best player ako. Kaya thankful ako. Saka mga taga-freeze ko, siyempre mama ko, daddy ko, si Frank, saka si Jason. Yan. Siyempre si Lord, thank you talaga. Saka mga taga-UST, taga-Shena, kay Coach Bang tumapat. Yan. Congratulations once again, Dylan Ababu, ang ating best player of the game. What a performance para sa batang ito. Pero sa ngayon, ready na pala. Nagsimula na yung press con. Kaya